Hi mga ka-dreamers! Ako si Za, an early childhood educator located here in Vancouver, British Columbia. At ngayon, pag-uusapan natin is yung cost of living ng um, isang tao dito sa Canada. Syempre, hindi lang naman puro snow, puro putin, o puro Tim Hortons sa kailangan natin pag-usapan dito. So, kung may plano ka nang lumipad pa Canada o may ticket ka na papunta rito, stay until the end of this video para alam mo kung sapat ba yung perang dala mo papunta rito sa Canada. So, ang unang pag-uusapan natin is yung rent. Dito sa bahay na tinitira namin is 2,000, basement siya, 2-bedroom apartment, mura na to. Pero normally, ang range dito, especially dito sa Vancouver, is 2,000 to 2,500 para sa isang 1-bedroom apartment lang. Pero kung may kasama ka naman, kung may ka-share ka naman sa unit, so siguro mga 1,000 or less pwede mong bayaran. So, yung mga presyo dito, para ka nang bumili ng isang buong bahay o para ka nang nag-down payment ng bahay sa Pilipinas. Yun nga lang, kapag may kasama ka na roommate sa isang bahay, baka alas 12 ng gabi, may nagluluto pa rin ng adobo o kaya tuyo. Grocery time. So, alam mo yung 100 pesos sa Pilipinas, dito, yung $100, isang basket. Ang kailangan mo itabi for grocery is 300 to 500 per month per person. Ganyan ang budget nyo dapat pagdating sa pagkain. Minsan nga gusto ko na lang mag-diet pero depende yan. Kapag may sale ng Pancit Canton sa TNT, why not, diba? Walang diet. The third expense, transport. Maganda naman ang transport system dito sa Canada. So kahit wala kang kotse, maaasahan mo naman ng bus. Pero mahal pa din kasi ang budget mo dapat sa bus is 120 to 150 per month. Kung nagda-drive ka naman, ang gasolina is more or less $1.80 per liter. And kapag may binabayaran ka sa sasakyan, yung insurance na binabayaran mo per month is pang tuition na ng anak mo sa college dyan sa Pinas. Next, utilities. Kailangan nyo rin paghandaan yung utilities like internet, heating, electricity, water. Yan, yung mga yan. And next is yung miscellaneous na gastos. Ito yung mga phone plan, coffee, Netflix, ano pa ba? At kung ano-ano pa, yung mga kung ano-ano pang gastos. So, alam nyo ba, ang Netflix dito is $15. Ang isang Starbucks coffee, $6. Sa Pilipinas, kapag may ganun ka na, may combo meal ka na, di ba? Oo nga pala yung phone plan. Nasa $50 or $60 per month yun. Pero depende yan. Pag gusto mo agad magkaroon ng iPhone, syempre, mas malaki yung babayaran mo. So overall, kung single ka, ang gastos mo is around 2,000 to 2,500 to 3,000 per month. Pag family naman kayo of 2 to 4 children or more, maybe 5,000 to 600 per month ang kailangan yung itabi. Pero depende pa yan. Kung mahilig ko yung magkape ng Starbucks, mag-Shopee, at mag-Amazon, at kung ano-ano pang online shopping, good luck sa budget mo. Wala nang matitira sa'yo. Pero kahit mahal ang buhay namin dito sa Canada, pero rest assured na meron kang peace of mind, may safety, at syempre may snow na parang powdered milk. So kung like nyo tong video na to, don't forget to like, comment, and subscribe. So kung gusto nyo ng Pilipino na makakita ng happy, pero nagtitipid dito sa Canada,
Follow me on TikTok and YouTube. And see you on my next vlog. Stay warm kasi mahal ang kuryente. Goodbye! Paalam!